everyone, this is Keisha Vlogs, a Filipino based here in Kingdom of Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, agad-agad, gawa natin yung reaction video since perfect kasi ako. Since hindi ako makamove on, bakit hindi ako makamove on na nagkamali ako, okay? Kasi nagulat ako nang tinawag si Isay na top 3 aside from, in-expect ko kasi talaga si Christian Libayan. In-expect ko talaga siya na siya yung, kasi sa elimination round, sa mga grand finalists, I have to be honest with you, si Christian yung number 1 ko. Una, hindi ko pa narinig si Christian because that was the first time na marinig ko din yung boses niya. Hindi ko pa siya nagawa ng reaction video, and also isa hindi pa. Avery, first time ko din marinig ang boses na Avery. Ang number 1 ko talaga is si Carmel. Number 2 is Mary Kem. Number 3 is Carmel. Number 3 is Avery. And then, ang narinig ko number 2 si Avery, number 3 Carmel. Tapos, number 1 Carmel, number 2 Avery, number 3 is Mary Kem. Ngayon, ang narinig kong kumanta si Christian, ni number 1 ko si Christian, number 2 si Carmel, number 3 si Avery, natanggal sa list ko si Mary Kem. Ngayon, hindi ko talaga matanggap na bakit hindi nakapasok si Christian na siya yung number 1 ko. Charis! Kasi ang ganda-ganda ng execution ni Christian. Ang ganda-ganda ng pagkakakanta niya. Kung totoo mas magaling pa nga si Christian kaysa kay Avery eh. To be honest with you, I really don't know kung bakit hindi nakapasok si Christian. What went wrong? Maybe because ang dami na magagaling na singers ang ABS-CBN in terms of lalaki. Tapos, sa babae, medyo kapantay sila ngayon ng GMA singers, which is the divas of the Queendom. And gusto nilang mag-discover ulit ng panibago. Kaya siguro din si Isaac nalaglag eh. Sino kalaban ni Isaac? Feeling ko dyan. It's all about strategy here. But then again, hindi ko matanggap bakit nalaglag si Christian at nakapasok si Isay. Ngayon, nananig kong boses ni Isay sa Grand Finals performance. My God! Ang atake niya, very Carmel. I love it. Magaling siya. So ngayon, gagawin ko ng reaction video ang kanyang salamin dito sa elimination round. Kasi gusto ko talaga makita kung anong klaseng execution to. Bakit natalo niya ang performance si Christian. So without further ado, let's all watch this. Tingnan natin. Ito ang ating ikawalong grand finalist. So, isa. Magaling siya, don't get me wrong. Okay. Mula sa City College of Calapan, Isay Olarte. Go. Rejections at pagkatalo, hindi Ilang taon na siya? Motivation ko siya para muling humarap at tuparin yung mga pangarap ko. Grabe yung belt niya. Pasok ka na sa huling tapatan, Isay Olarte. Isa po akong band vocalist ng bandang Isay. Hmm? Aking tulong ng pagbabalik ko sa tawag ng tanghalan, dumami ang gigs ng banda simula noon. Kaya pala ang galing niya, nagbabanda siya. Ang maging front act ng mga artista at music artists. Ano kayang feeling kapag kami naman ang main act? Tayo ka Ang ba? araw, kami naman ang aabangan, papalakpakan, at ang Kain tayo? Malayo pa pero malayo na. Hindi ako mawawalan ng pag-asa, lalo na sa binibigay na suporta ng mga tao at mga Balik ka, Isay. Sadyang magaling lang din talaga si Carmen. Sa totoo lang. Sila ni Isaac. Salamat sa tawag ng tanghalan dahil ang isang mga Isaac, Christian, and bigyan ng pagkakataong umawit taga Mindoro. lado para iparinig ang boses sa buong mundo. Isaac, Christian, and Isa. Ito nga, salamin-salamin ngayon kinanta niya. May pag-asa nga ba? Labang na ang puso ko'y mapagbigyan. Love it! Asa nga ba? I love it. Ay, nananayo ang balahibo ko. Talaga ba? Napaka-risky naman ang kantang to. I mean, not the typical kanta na kinakanta sa... Ano, di ba? Ika'y dumaan. Ooh. Grabe yung runs. Grabe yung runs.
Ganda ng timbre. Ang ganda ng timbre. May pag-asa nga ba? Mhm. Na baka ang puso ko'y mapapabayaan? Paliwanag sa lamig, kailan pa niya aaminin? Yan yung tunay na pag-ibig. Paliwanag sa lamig, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibitin? Salamin sa ating biglas na pag-ibig. Salamin sa ating di pa naman sabihin. Oh, wow. Placement. Oh, hello. Wow. Oh. Okay. Okay, napansin ko ha. Usually sa mga nananalo ngayon, hindi siya biriterang hanap nila eh. Ang hinahanap ng mga judges, who can execute the song very well and at the same time, who can set the stage on fire. Yan yung hinahanap nila. Literally. So, imagine, who is this? Carmel can belt. She is a belter indeed. Ang linis ng pagkakabelt pag magbe-belt siya. Pero usually yung kinakanta niya, hindi belting song talaga. Like, beritan song. Like, the typical. Alam mo yung nag-i-evolve na talaga yung taste ng mga judges ngayon and also ng mga listeners and viewers as well. So, basically, kaya nga sabi ko, napaka-risky ng kantang to. Kasi parang, who would have thought gagamitin mo sa isang main singing contest, malaking singing contest, masalamin-salamin. Di ba? Kasi before nasanay tayo one moment in time, excuse me, mga ganyan yung pinapakinggan natin, one moment in time in everything. Pero, di ba? Parang nag-i-evolve na yun at the same time, ang hinahanap ng judges talaga ngayon, who can set the stage on fire? Who can own the song? Who can own the stage as well? Who can perform? They are not looking for a contestant. They are looking for a performer indeed, right? Now, no wonder. May pag-asa nga ba? Mm. Key change. Key change. Ganda. Yeah. Kung ako pa pipiliin between Christian and this one. Mm-mm. Yeah. Mm-mm. Na marami nagkakalit sa akin na nagdadaldal daw ako. Reaction video nga, di ba? Dapat iwalay din yung reaction video. Ay! Wow! Ang galing siya. She set the station fire. I love it. Isay Olarte Mm. ng City College of Calapan. Ang galing. Magaling. Okay. No question bakit siya napasok sa top 3. Indeed, ang galing niya. Alright, that's it for today's video. This is Keisha Vlogs and see you on my next vlog. Bye!